Madilim ang langit noong gabing yon. Hindi lang basta ulan ang bumabagsak, kundi galit ng kalikasan. Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng ilog, nandoon ang mag-asawang Arlene at ang kanyang kabiyak. Yakap-yakap ang maliit na sanggol na si Christina. Arlene, tumataas ng tubig. Kailangan na nating lumikas. Sigaw ng asawa ni Arlene habang pilit na isinasara ang pintuan na hinahampas ng hangin. Saan tayo pupunta? Wala tayong matatakbuhan. Ang bata, nilalamig na siya. Humahagulgol na sagot ni Arlene habang pilit na binabalot ng manipis na kumot si Christina. Biglang dumagundong ang kulog. Kasabay nito ang isang nakakabinging lagaslas ng tubig. Bumigay ang dike sa di kalayuan. Takbo, Arlene! Takbo! Agad na binitbit ng asawa ni Arlene ang mag-ina. Ngunit sadyang malupit ang tadhana. Isang malaking troso ang sumalpok sa kanilang dinaraanan. Dahilan upang matumba sila sa rumaragasang baha. Ang anak natin, iligtas mo siya! Sigaw ni Arlene habang tinatangay siya ng agos. Buong lakas na inihagis ng asawa ni Arlene ang bata sa isang mataas na sanga ng puno na nakalawit sa tubig. Ngunit huli na para sa kanilang dalawa. Arlene, mahal ko kayo! Huling sigaw ng lalaki bago sila tuluyang lamunin ng dilim at putik. Naiwan si Christina, umiiyak sa gitna ng bagyo. Hanggang sa humupa ang tubig at matagpuan siya ng kanyang lola Linda kinabukasan. Ang iyak ng sanggol ang tanging tunog na pumutol sa katahimikan ng trahedya. Mula noon, nagsimula ang kalbaryo ng maglola. Lumipas ang ilang taon, ang dating sanggol ay isa ng batang musmos na may maamong muka, ngunit puno ng lungkot ang mga mata. Sa isang maalikabok na kalsada, nakaupo si Lola Linda sa harap ng isang bilao ng mga prutas na halos nangingitim na sa pagkahinog. Lola, iinom po ba kayo ng tubig? Tanong ni Christina. Hawak ang isang lumang baso. Umubo ng malakas si Lola Linda. Halatang hirap na ang kanyang katawan. Salamat, Apo. Huwag mo akong intindihin. Kumain ka na ba? Ito, may natira pang kalahating saging. Busog pa po ako, Lola. Kayo na po muna ang kumain yan. Pagsinungaling ni Christina, kahit na kumakalam ang kanyang sikmura. Habang nag-aayos sila ng paninda, dumaan ang kapitbahay nilang si Aling Marta, kasama ang ilang tambay. Nako, nako, tingnan mo nga naman ang maglola. Bungad ni Aling Marta na nakapamewang pa. Hoy, Linda, ilang araw na yung paninda nyo. Amoy bulok na ha? Nilalangaw na ang pwesto namin dahil sa inyo. Pasensya na po, Aling Marta. May hinang sagot ni Lola Linda na kayoko. Wala pa po kasi kaming benta. Kapag naubos po ito, aalis na kami. Aalis? Dapat ngayon na. Sigaw ng isang tambay. Ang papangit na nga ng mga tinda. Ang papangit pa ng nagtitinda. Layas! Tumayo si Christina at hinarap ang mga ito. Huwag niyo pong ganyanin ang lola ko. Wala naman po kaming ginagawang masama sa inyo. Aba, sumasagot ka pa ha? Akmang duduruin ni Aling Marta si Christina nang yakapin ito ni Lola Linda. Tama na po, parang awa niyo na. Bata lang yan. Pagmamakaawa ng matanda. Umalis na kayo dito bago ko pa ipatapon yung mga bulok niyong prutas sa kanal. Banta ni Aling Marta bago tumalikod kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagtatawanan. Nanginginig na niyakap ni Lola Linda si Christina. Tahan na, Apo. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga, magkasama tayo. Bakit po sila ganon, Lola? Bakit galit po sila sa atin? Humahagulgol na tanong ni Christina. Dahil mahirap lang tayo, Apo. Sa mundo ngayon, kapag wala kang pera, wala kang boses. Isang hapon habang tirik na tirik ang araw, isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang pwesto. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana.
Mukhang kagalang-galang ngunit may lungkot sa mga mata. Siya, si Carlo. Napatingin si Christina sa lalaki. Bili na po kayo. Sir, matatamis po ito. Alok ng bata, kahit alam niyang medyo lanta na ang mga balat ng prutas. Natigilan si Carlo nang makita ang mukha ni Christina. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang puso. Ang mga mata ng bata, pamilyar na pamilyar. Lumapit si Carlo at lumuhod upang maging kapantay ang bata. Anong pangalan mo, iha? Malumanay niyang tanong. Christina po, sagot ng bata. Christina, bulong ni Carlo. Tumingin siya kay Lola Linda na abala sa pagpapaypay. Magandang hapon po, Nay. Magkano po ang lahat ng paninda nyo? Nagulat si Lola Linda. Ho? Lahat po? Medyo nalanta na nga po ang iba dyan. Sir, baka hindi nyo po magustuhan. Ngumiti si Carlo. Ayos lang po. Gusto ko pong bilhin lahat para makauwi na po kayo at makapagpahinga. Mukhang pagod na po kayo at ang apo nyo. Nanlaki ang mga mata ni Christina. Talaga po? Bibilhin niyo po lahat? Oo naman. Sagot ni Carlos sabay abot ng ilang libong piso na sobra-sobra sa halaga ng prutas. Huwag niyo na pong suklian. Naku sir, sobra na po ito. Hindi po namin matatanggap yan. Tanggi ni Lola Linda. Nanginginig ang kamay. Hinawakan ni Carlo ang kamay ng matanda. Tanggapin niyo na po. Tulong ko na rin po sa inyo. Ako nga po pala si Carlo. Maraming salamat po, Sir Carlo. Hulog po kayo ng langit. Naiiyak na sabi ni Christina. Bago umalis, muling tumingin si Carlo kay Christina. Babalik ako, Christina, pangako. Bibili ulit ako. Sumakay si Carlo sa kotse, ngunit hindi maalis sa isip niya ang bata. Manong driver, utos ni Carlo. Imbestigahan mo nga ang maglolang yun. Gusto ko malaman ang lahat tungkol sa kanila. Lalo na ang tungkol sa mga magulang ng bata. Lumipas ang ilang linggo. Araw-araw bumabalik si Carlo. Nagdadala ng pagkain at bumibili ng prutas. Napamahal na siya sa maglola at ganoon din ang maglola sa kanya. Ngunit sa likod ng mga ngiti, dala ni Carlo ang isang mabigat na katotohanan. Hawak niya ang resulta ng DNA test at ang report ng investigador. Sir Carlo, sabi ng kanyang abogado sa telepono. Sir Carlo, sabi ng kanyang abogado sa telepono. Positibo po. Siya ang anak niyo ni Arlene. At nalaman din namin na namatay si Arlene sa baha ilang taon nang nakakaraan kasama ang kanyang asawa. Napaluha si Carlo sa loob ng kanyang opisina. Arlene, patawarin mo ako. Binalikan niya ang alaala kung bakit niya iniwan si Arlene. Ang mga magulang niya, matapobre at makapangyarihan. Hiwalayan mo ang babaeng yan, sigaw ng ama ni Carlo noon. Kung hindi, sisirain namin ang buhay niya at ng pamilya niya. Gagawa namin ng masama sila kung kinakailangan. Dahil sa takot para sa kaligtasan ni Arlene, lumayo si Carlo. Hindi niya alam na nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ngayon, handa na niyang itama ang lahat. Sa kabilang dako ng bayan, habang naghihintay si Lola Linda at Christina sa pagdating ni Carlo, matindi ang sikat ng araw. Lola, ang init po. Namumutla po kayo. Nag-aalalang sabi ni Christina habang pinapaypayan ng matanda. Ayos lang ako, apo. Nahihilo lang ng kaunti. Sagot ni Lola Linda. Ngunit bigla na lamang itong nanigas at bumagsak sa semento. Lola! Lola! Sigaw ni Christina. Niyugyog niya ang katawan ng matanda. Tulong! Tulungan niyo po kami! Nagtingi na ng mga tao. Si Aling Marta ay sumilip lang at umirap. Nako, nagdadrama na naman ang matanda para makapanglimos. Walang tumulong. Napilitan si Christina na pumara ng tricycle. Manong, parang awa niyo na po.
Dalhin niyo po kami sa ospital. Babayaran po kayo ng kaibigan namin na si Sir Carlo. Naawa ang driver at isinakay sila. Pagdating sa pinakamalapit na ospital, buhat-buhat ng driver si Lola Linda habang tumatakbo si Christina papasok sa emergency room. Nurse, doktor, tulungan niyo po ang lola ko. Sigaw ni Christina, puno ng luha ang muka. Lumapit ang isang nurse, tiningnan sila mula ulo hanggang paa. May pambayad ba kayo? Private hospital to. Wala po kaming pera ngayon pero may parating po kaming kaibigan. Babayaran niya po lahat. Pakiusap ni Christina. Lumabas ang isang doktor. Masungit ang mukha nito. Wala kaming libre dito. Dalhin niyo yan sa pampublikong ospital dahil puno na kami. Pero Dok, hindi na po humihinga ng maayos ang lola ko. Kahit first aid lang po. Lumuhod si Christina sa paanan ng doktor. Parang awa niyo na po. Tinabig ng doktor ang kamay ni Christina. Sinabi ng puno kami. Huwag kayong gumawa ng iskandalo dito. Guard, ilabas ang mga to. Kaladkad na inilabas ng guard si Christina at ang walang malay na si Lola Linda. Nihagis sila sa labas ng gate sa mainit na asfalto. Lola, gumising ka. Hagulgol ni Christina. Yakap-yakap niya ang matanda sa gitna ng kalsada. Ang mga dumadaan ay nakatingin lang. Walang ginagawa. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sakto namang dumating ang sasakyan ni Carlo sa pwesto ng maglola, ngunit wala sila doon. Nagtanong siya sa mga tambay. Nasaan sila? Tanong ni Carlo na may halong kaba. Ayun, tinakbo sa ospital yung matanda. Mukhang matutuluyan na. Kibit balikat na sagot ng isang lalaki. Pinaharurot ni Carlo ang sasakyan. Nakita niya sa daan ang kumpulan ng mga tao sa harap ng ospital. Bumaba siya at nakita ang nakakadurog na dagpo. Si Christina, nakadapa sa kalsada. Yakap ang Lola Linda na nangingitim na. Christina! Sigaw ni Carlo. Napalingon si Christina. Punong-puno ng luha at dumi ang muka. Sir Carlo, tulungan niyo po kami. Ayaw po nila kaming tanggapin. Mamatay na po si Lola. Nagdilim ang paningin ni Carlo. Binuhat niya si Lola Linda. Sumunod ka sa akin, Christina. Pumasok muli si Carlo sa ospital, buhat ang matanda. Kasunod ang umiiyak na bata. Inarang sila ng guard. Sir, bawal po ang... Tumabi ka! Sigaw ni Carlo. Ang boses niya ay puno ng kapangyarihan at galit na yumanig sa buong labi. Lumabas ulit ang masungit na doktora. Kayo na naman? Hindi ba sinabi ko na... Natigilan ang doktor nang makita kung sino ang may buhat sa matanda. Namutla siya. Kilala niya si Carlo. Isa ito sa pinakamayamang negosyante at major stockholder ng mga medical supplies company. Mr. Gomez, nauutal na sabi ng doktor. Dr. Salazar, madiing sabi ni Carlo. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Ipasok niyo ang pasyenteng to sa pinakamagandang kwarto. Ibigay niyo ang lahat ng kailangan niya. Kapag may nangyaring masama sa kanya dahil sa kapabayaan niyo, papasara ko ang ospital na to at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Opo sir, ngayon din. Nurse, stretcher, bilis! Sigaw ng doktor na nanginginig sa takot. Agad na inasikaso si Lola Linda. Samantala niyakap ni Carlos Christina ng mahigpit. Tahan na anak, nandito na ako. Hindi ko na kayo pababayaan. Natatakot po ako, Sir Carlo. Akala ko po mawawala na po si Lola. Hagulgol ni Christina sa dibdib ng kanyang ama. Ilang araw ang lumipas, nasa isang pribadong kwarto si Lola Linda. Maayos na ang kanyang kalagayan. Nakaupo si Carlos sa tabi ng kama habang kumakain ng mansanas si Christina. Nay Linda, Christina, may sasabihin po ako sa inyo. Importante. Panimula ni Carlo. Tumingin ang maglola sa kanya.
Hindi po nagkataon lang ang pagkakakilala natin. Nangingilid ang luha ni Carlo. Tumingin siya kay Christina. Christina, ako ang iyong tunay na ama. Nanlaki ang mga mata ni Christina. Po, kayo po ang tatay ko? Ako si Carlo Gomez, ang dating nobyo ng nanay mong si Arlene. Hinawakan niya ang kamay ni Christina at Lola Linda. Ako si Carlo Gomez, ang dating nobyo ng nanay mong si Arlene. Hinawakan niya ang kamay ni Christina at Lola Linda. Patawarin niyo ako. Iniwan ko si Arlene noon, hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil tinakot ako ng mga magulang ko. Sinabi nila na sasaktan nila si Arlene kapag hindi ako lumayo. Akala ko, sa paglayo ko, magiging ligtas siya. Hindi ko alam na nagbuntis siya. Hindi ko alam na nawala na siya at nagkaroon ng iba. Pero ang anak ko, siya ay anak ko. Bumuhos ang luha ni Carlo. Lumapit si Christina at niyakap ang ama. Wala siyang naramdamang galit, kundi pangungulila na biglang napawi. Tay, bulong ni Christina. Matagal ko na po kayong hinihintay. Umiyak din si Lola Linda. Salamat sa Diyos. Akala ko iiwan ko ang apo ko na walang kasama. Ngayon, panatag na ang loob ko. Babawi ako, pangako ni Carlo. Simula ngayon, hindi na ako muling iiyak sa hirap. Hindi na kayo aapi-apihin ng kahit na sino. Nang makalabas ng ospital si Lola Linda, tinupad ni Carlo ang kanyang salita. Bumalik sila sa ospital hindi bilang pasyente, kundi kasama ang mga abogado. Sinampahan ni Carlo ng kaso ang doktor at ang ospital dahil sa pagtanggi nila sa emergency patient. Isang paglabag sa batas. Umarap ang doktor kay Carlo, nagmamakaawa. Mr. Gomez, parang awa niyo na. Mawawalan ako ng lisensya, may pamilya rin ako. Tinitigan siya ni Carlo ng malamig. May pamilya rin ang maglolang tinaboy mo. Kung namatay si Lola Linda sa kalsada dahil sa inyo, may babalik ba ng awa mo ang buhay niya? Kailangan mong matuto. Ang pagiging doktor ay paglilingkod, hindi negosyo. Tinanggalan ng lisensya ang doktor at pinagmulta ang ospital ng malaking halaga. Naging balita ito sa buong bayan, kaya natakot ang iba pang ospital na tumanggi sa mga mahihirap. Sunod naman na binalikan ni Carlo ang mga kapitbahay na nangaapi sa Maglola. Hindi niya ito pinalayas, ngunit binili niya ang lupang tinitirikan ng mga bahay ng mga ito dahil siya pala ang may-ari ng titulo. Kinausap niya si Aling Marta. Pwede kayong manatili dito, sabi ni Carlo. Pero sa oras na malaman kong naging masama ulit ang ugali niyo sa kapwa niyo, lalo na sa mga mahihirap, papalayasin ko kayo. Namutla si Aling Marta at lumuhod kay Lola Linda. Patawarin niyo ako, Linda, Christina. Sorry sa mga nagawa ko. Pinapatawad na kita, Marta. Sana magbago na kayo, sagot ni Lola Linda. Bumili si Carlo ng isang malaking bahay para sa kanila. May hardin ito na puno ng mga bulaklak at prutas. Hindi para itinda, kundi para pitasin ni Lola Linda at Christina, kailanman nila gusto. Nagkaroon ng mga katulong si Lola Linda, kaya hindi na siya nahihirapan. Nakapag-aral si Christina sa isang magarang paaralan. Isang araw, dinala ni Carlo ang maglola sa sementeryo. Tumigil sila sa tapat ng puntod ni Arlene. Malinis na ang puntod, puno ng bulaklak. Lumuhod si Carlo at hinawakan ng lapida. Arlene, mahal ko. Nandito na kami. Kasama ko na ang anak natin. Patawarin mo ako kung natagalan ako, ha. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na sila pababayaan. Mahal na mahal kita. Lumapit si Christina at tumabi sa ama. Mama, ang bait po ng tatay. Sana nakikita niyo po kami ngayon. Masaya na po kami ni Lola. Umihip ang isang malamig na hangin na parang yakap ng isang ina. Naramdaman nilang tatlo ang presensya ni Arlene. Wala ng sakit, wala ng takot. Mula noon namuhay sila ng masaya at masagana.
Si Christina ay lumaking isang mabuting tao na tumutulong sa mga mahihirap, lalo na sa mga batang lansangan. Dahil hinding-hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling. At si Carlo sa wakas ay naging isang tunay na ama na matagal na niyang dapat ginampanan. Ang dating luha ng paghihirap ay napalitan ng luha ng saya. Ang trahedya ay naging simula ng isang magandang bukas. Abala si Carlos sa pag-aayos ng papeles para sa pagpapalipat ng legal na pangalan ni Christina at ang pagtatatag ng isang scholarship fund sa pangalan ni Arlene. Nais niyang gawing formal ang lahat, hindi lang para sa kanyang konsensya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang hapon, habang naglalaro si Christina sa malawak na hardin ng bagong bahay nila, tinawag siya ni Lola Linda. "Apo, halika rito. May gusto akong ipakita sa'yo." Tawag ni Lola Linda. Nakaupo sa isang rattan chair sa beranda. Lumapit si Christina. Malawak ang ngiti. "Ano po yun, Lola?" Inilabas ni Lola Linda ang isang lumang kahon na nakabalot sa isang kupas na tela. Maingat niyang binuksan ito. "Ito ang mga alaala ng mama mo, si Arlene," bulong ni Lola Linda. Hinaplos ang mga nilalaman ng kahon. "Mula noong sanggol ka pa, ito lang ang naiwan sa akin." Nandyan ang ilang kupas na litrato ni Arlene. Isang dalaga na may matamis na ngiti at isa namang larawan. Magkasama sila ni Carlo noong mga panahong sila'y lihim na nagmamahalan pa. "Si Mama, ang ganda-ganda niya, Lola," sabi ni Christina. Hinawakan ng litrato ni Arlene. "Parang kamukha ko po siya, hindi po ba?" "Oo, Apo. Ikaw na ikaw ang mama mo. Pati ang kabaitan niya nasa iyo," sagot ni Lola Linda. "Bakit po sila naghiwalay ni tatay? Hindi po ba siya mahal ni tatay?" tanong ni Christina, puno ng pag-uusisa. Bumuntong hininga si Lola Linda. "Anak, hindi madaling desisyon ang ginawa ng tatay mo. Minsan, mas mahirap ang umalis kaysa manatili. Dahil sa yaman at kapangyarihan ng pamilya ni Carlo, napilitan siyang lumayo. Sabi niya noon kay Arlene, kailangan kong umalis. Ginawa ko mas madali ang pag-alis sa pagpapanggap na wala na akong pakialam. Dahil kapag nalaman nila na mahal pa rin kita, gagamitin ka nilang sandata laban sa akin. Hindi ko kayang may mangyari masama sa iyo at sa magiging anak natin." "So, ginawa niya po yun para protektahan po kami?" "Oo, Apo. Pero nagkamali siya sa paraan. Hindi niya alam na mas nasaktan niya ang mama mo. Gabi-gabing umiiyak ang mama mo at wala akong nagawa. Nung nalaman niyang may asawa na ang mama mo, mas lalo siyang nagdalawang isip na bumalik." Biglang pumasok si Carlo at narinig niya ang huling usapan. Tama si Lola Linda, Christina. Wala akong ibang inisip kundi ang kaligtasan ni Arlene. Pero naging duwag ako. Hindi ko hinarap ang mga magulang ko. Sa halip tumakas ako. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dapat ipinaglaban ko kayo kahit ano pang mangyari. Lumapit si Carlo at umupo sa tabi ni Christina. Ang kasal ni Arlene sa kanyang asawa ay isang pagkakamali. Kailangan niyang maghanap ng taong magpoprotekta sa inyo. Inakala kong iyon ang nararapat pero nagibang takbo ng tadhana. Ang lalaking yon ang asawa ni Arlene ay bayani. Iniligtas niya kayo sa trahedya. Kaya huwag kang mag-alala. Kilalanin mo rin siyang isang bayani. Salamat po sa pagpapaliwanag, Tay. Ngayon po, naintindihan ko na po. Patawarin mo ko, anak, sabi ni Carlo. Hinalikan ng noo ni Christina. Mula ngayon, wala nang lihim. Tandaan mo to. Sa buhay, ang pinakamayamang tao ay hindi ang maraming pera, kundi ang may maraming pag-ibig sa puso. At ako ang pinakamayamang tao ngayon dahil may Lola Linda at meron akong Christinang anak. Niyakap ni Christina ang ama ng mahigpit. Natapos man ang malagim na kahapon, handa na silang harapin ang mas masaya at masaganang bukas.
Dala-dala ang pag-ibig at aral ni Arlene. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.